Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, June 25, 2025. So buti na lang medyo malakas yung sipa ng US market kagabi at kahit papaano is naambunan tayo ng konti dito sa market natin. Ayan. So nag-gain naman tayo kahit papaano, di ba? Pampalubag loob. So nag-up tayo ng 0.52%. Kailang net foreign sale pa rin tayo. 331.5 million net foreign sale. Hindi kaya mag-pullback din tong market natin. So anyway, very good yung itsura niya kasi makita mo dito nag-close the gap na. So Thursday and Friday, hopefully ang mangyari sa kanya is maging bullish ulit tayo sa kanya kapag bumalik ulit tayo dito sa ibabaw ng MA20. Ayan. So hindi naman yata tinira ulit ni Israel si Iran. So kasi may babala si di ba si Donald Trump. Hopefully, ganun yung nangyari sa kanya. Hindi pa ako nakapanood ng mga balita pero yun yung mga nakikita ko na headlines dito sa Yahoo nung nagbabrowse ako kanina. Ayan. So hopefully okay na. Mag-uusap na sila and matapos na yun para magbalikan naman yung mga stocks natin. Kasi yung mga bumagsak na iba, meron pa rin eh. May mga bumabagsak pa rin dito. Sino Bloom. Nahirapan pa rin. Hindi pa nakakabalik. So ngayon, ang pinaka-winner sa market is mining yata eh. Nakita ko na mataas. At saka properties. Ayan. Gawa siguro ni Double Dragon, di ba? Related to sa property stock natin. Okay. So, lahat ng pag-usapan natin sa ngayon is verde naman. Yung red, bukas na lang. Para medyo good vibes tayo kahit papano dito sa market. Ayan. So, second day, si Double Dragon, nag-up siya. Sa ngayon, nag-up siya ng 5.16%. So, maganda yung galaw. And meron siyang 576.52K net foreign buy. And then si dito natin, balikan natin kasi ang laki ng nagulat din ako eh. Laki ng volume niya kaninang umaga. So mukhang gusto nang i-pump for the week si dito. So sige, balik natin kasi parang nag-breakout yung candle. Nag-up siya ng 3.64%. So meron siyang 575K net foreign sell. Si Web, okay, meron ba tayong balita dito kay Web? Okay. So meron siyang update, yung mga online e-games niya. So, nire-register niya para makagamit ka ng GCash. Kaya pasugalan pa rin eh. Pero si Bloomberry nag-drop na siya eh. So, wala siya dito sa listahan natin. So, nag-up siya ng 2.09% and meron siya 1.18 million net foreign sale. So, yung plus natin, puro Dow G pa rin yung kabila niya pero nag-up naman siya ng 2.28%. Hopefully, good news kasi meron siyang 46.9 million net foreign buy siya. Tapos si GGS, finally nagkaroon siya ng 5% na bounce at meron siyang 3.27 million net foreign buy. And then si Ionix, hopefully close the gap niya, yung mga gap niya last time. So nag-up siya ng 5.95% and meron siyang 24.29K net foreign sell. Okay? So hopefully hanggang Friday yung pagka-verde ng market natin. Ayan. Disclaimer guys sa mga bago sa channel natin o usual viewers, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence na po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating, as usual, Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or join ka dito sa trading group natin. So, or kung gusto mo sa July na lang para complete yung cycle natin for the month. Okay. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat sa usual viewers. Bumalik na rin tayo sa at least 1K views. Salamat po. Company reviews, mga sample trade sa market, may mga nahuli ka ba? Lundagan yung mga stocks lumulundag eh. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management and basic learnings dito sa market naman natin. Okay? Follow mo din ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. Check mo na lang sa social media dito sa rather dito sa Facebook account natin. Ayan, so check mo na po yan. Tapos sa Facebook page, yung mga post din natin, either pwede ka mamili para update ka sa mga post. Buti yung mga articles, lumang articles natin. Ayan, di pa tayo nakapag-update niyan. No time tayo dyan. Tapos sa Twitter, meron na tayong summary kanina. So, maganda makita yung summary muna bago natin pag-usapan yung mga stocks. Okay, so based dito, namayagpag si property. Okay, nag-up yata si
Si Ali ng more than 2%. So property is 1.94%. Nag-drop naman yung finance kasi kapon sila naman yung malakas yung bounce. And bumawi na rin for today si mining stocks. Ayan, nag 1.49%. Kailan net foreign sell pa rin baka hindi masyadong masustain tong bounce natin. Hopefully bumalik tayo sa MA20 para medyo kampati tayo sa market. Ayan. So, ang dami nagberde sa mga blue chips. Dito muna sa losers. Emperador, pangalawang araw na to Negative 2.27%. Nag-Dow dito Tapos ngayon nagpa-profit taking. Bloomberry, minus 1.8. Jollibee, minus 1.77. So, hindi naman ganun kalalaki yung drop. Bumawi nga ngayon si GGS, 5%. ASEN, 2.85. Alit, ayan, Properties, 2.82. China Bank, 2.46. JT Cap, 2.34. SMPH, 2.29. URC, hataw 2.04% and Ayala Corporation 1.65%. So marami yung nagberde pala na blue chips natin. Okay? So yun po yung kalaban. 6,325.64. Yan yung closing natin. Foreign funds bought, konti lang. CBC, PNB, ACN, Meralco, Manila Water, Avoites, JT Cap, JGS, Ali Erich, Double Dragon, ICT Plus, SSI at saka CPX. Foreign funds sold, AUB, BDO, BPI, East, West, APF, Gen, SCC, CNPF, DNL, AMI, AC, AJ, Costco, FLI, MRC, SMPH, Globetel, Converge dito, Cebu, Bloomweb, Pure Gold, Robinsons Retail 7-Eleven, Wilcon, APX at saka si FNI. Okay? So dito tayo sa mga news. ASEN partners with UPC Renewables to build 2 renewable energy projects in India. Pero ayaw pa rin sa kanya. Hindi pa rin tapos yung di ba, July yung stock rights offering. Tapos si Plus, Bloom, at saka si Globe. Maya, lawmakers are looking to implement limits on e-wallet links to gambling applications. Naku, kaya pala. Ayan. So, ano mangyari dito sa mga pasugalan natin? ASEN acquires 3 million shares of offshore wind project holding company. Okay. Top reallocated IPO proceeds. Natuloy kaya breakout na ito. Top boards approved to reallocate 624.6 million IPO proceeds. Kanina umaga, okay, so steady nga lang tayo. Sinundan lang natin yung US market. SM, geothermal production under SM became the first Philippine energy firm to adopt the TNFD framework. Okay. To expand services and implement cost controls after being plugged for negative equity worth 69.39 million. Ayan. So, pero yung isa nabasa ko sa GCash daw. So, this is a classic question and there are many layers to potential answer. Is it profitable to invest in the PSE? Ayan. So, kayo na makakasagot niyan. Kung kumita ba tayo for the year, hindi pa naman tapos yung 2025, siguro 2024. Meralco, Sign. So, pero kung dividends ka, solely dividends, diba? Yung mga sina SEC, LTG, sige pa yung mga maganda na dividend stocks. Panalo ka sa dividend stocks, saka REITs. Panalo din siya. So, yung mga high flyers natin, isolated case, kung meron kang CPG, kung meron kang sino pa yung mga diretso, sina Keeper, sina Plus, ayan. So, yun, panalo tayo pag meron kayong ganun mga stocks. Share buyback, si Ali, AGI, Cebu, at saka si SMPH. Crude oil, nag-drop na si crude oil, tapos yung Galawan. Web to connect e-gaming platform to GCash. Kaya lang yung kanina, di ba sabi doon is ililimit. Ayan, so okay, good news para kay Web pero tingnan natin bukas yung reaction doon sa Congress. Congress yun, di ba? Question, is it profitable to invest in the PSE? Okay, so depende yan sa depende sa may hawak ng portfolio. Okay? So yung closing natin sa US market malakas kagabi. Ayan. Kaya parang pullback na yun yung itsura ng US market natin. Okay po. So yun lang. Okay. Ba't ba yung naririnig ko yung prime water. Maynila to. Yung prime water, madilaw daw yung yung tubig ng diyan sa bandang Cavite. Ewan ko kung totoo yan pero sabi ng mga kasama ko.
may amoy daw. Ayan. So, hindi ko sure. Yun lang feedback kanina. Ayan, related kasi Manila Water eh. Di ba? Sa tubig. Okay po. So, yun lang. Tapos sa Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito. Tapos, tingin tayo dito sa galawan ni PSE. So, nasa bearish side pa rin kasi pa-downtrend pa rin naman yung pinaka-itsura. Pero good sign. Kahit pa paano, bumabalik na yung trend ng market natin. So, pwede siguro itaas, no? Kahit konti. Pag nag-bear siya, ibababa ko below the gap. Pero pag tumuloy-tuloy siya, ito yung range. Pwede siguro na kasi may range siya dito eh. So, kung itong mga peak na to yung reference, ayan. So, yan yung range natin. Binaba ko lang dito last time kasi nga bearish yung natin. Kung hindi siguro nagkasundo o kung wala yung ceasefire ni Donald Trump, malamang babagsak pa rin si PSE market. Ayan. So nasa bear side pa rin naman siya, pero nasa recovery nga siya. Ayan. Overall picture lang. Ito tingnan ko sa kanya is medyo bearish pa rin naman. Okay? So 0.52%, 6,325.64. And then meron tayo net foreign buy na 331. Net foreign sell 331.5 million. Ayan. So laki no. So tingin tayo dito sa winners. Marami sa mga mga penny stocks to, sina ACP, sina Cool, ayan, tataas ng galaw. Si Max, wala din naman volume, pero market siya 7%. SCI, ito may volume to. So laki ng candle 7.5% solid. Si Ionix, ayan, breakout na ulit. Hopefully, mag-close the gap. Panalo to kasi may dividends dito last time. So, 1 million lang yung trade volume. Double Dragon, so pabalik na. Okay, mukhang bullish na siya. GGS, so may breakout sa trend. Hopefully, reversal. 80, may volume din. No? Pwede, magaan lang to eh. So, 4.71% Wilcon. Pa-breakout din siya. Oh. Pabalik na siya. Oh. Nag-breakout na nga rin eh. 4.22% si dito, pag-usapan natin, may Doji ulit. Doji ulit pala. Kala ko natuloy yung breakout niya. So anyway, nasama ko na sa trend natin. Si ASN, okay, pabalik. Ali, so umakit ng konti. Mahina Sobrang hina ng mga properties, no? EI, walang volume. STI, pabalik na, oh. 2.47%. Lakas pa rin, PX, kung meron kang STI, long time, panalo. Pabalik na rin, 2.42. Macro Asia, uy, gumaganda. 2.31% SMPH, yan. Plus, Dow G pa rin, no? Nahirapan pa rin. 2.28% and PhilWeb, 2.09. Ayan, maganda yung trend ni PhilWeb. URC, ayan. So, 9% na, inakyat. 2.04%. Okay, so dito naman tayo sa losers. MRC, tinamaan, nag-breakdown. Naku, may alaga pa naman tayo. 6.82%. Tapos tingnan natin bukas. Pag wala talaga. Ayan, so tapos yung may volume. PSE, Bell, minus 2.48. Shell PH, minus 2.29. Hindi na naka-recover to Tapos si Picor, ayan, nag-drop na rin. 2.4%. Hindi na matutuloy yung fair increase, di ba? So pinag-uusapan kasi ewan ko lang kung tutuloy pa rin. Emperador, lakas naman profit taking, 2.27% and isa pa, Bloom, minus 1.81%. Okay, very dito ng ng umaga. Ayan. So, nag-pullback pa rin pala yung iba. So, tingin tayo dito sa global markets. So, malakas nga po kagabi yung US market. So, most likely pullback muna. S&P futures, negative 0.03. Dow futures, negative 0.08. Nasdaq futures, 0.07. Ayan, pullback na yung Europe. Asian stocks, ayan, bumawi na siya ngayon. Karamihan is nagberde na. Confirm na yata yung ceasefire, di ba? Okay, hopefully. Tapos sa crypto, bumalik na tayo ayun, mataas siya ngayon, no? 107K si Bitcoin, Ethereum 2.4, XRP, pabalik na naman yung mga yan. 2.19, BNB 645, si Sol 145, si Dodge 0.84 lang. Pero kahapon nag-up to ng 9% and then wala si Shiba sa listahan natin. Okay? So, yun yung mga kaganapan. Pag-usapan natin yung trending stocks.
Okay, so nahin nga po natin yung ating property, si Double Dragon. Tingnan natin yung kanyang galawan. Nakabalik na siya, oh. Laki din ng season nito, no. Marami din siguro ng shakeout dito. Laki, oh. 20%. Pero from the last 2 days na nagkaroon tayo ng good news sa market, nag-up na siya ng 13.41. So, mas inclined na akong tignan siya na i-retest ulit natin yung peak dito sa 15.14. Pero kung titignan mo, may ugali nga siya na no, nagpa-pump tas ng pullback. Pero hopefully, ito is recovery. Yung itsura niya is nagbalik na siya dito sa uptrend channel natin. Kasi dito naman, kumpara dito, wala kasi siyang may volume ba? May volume siya dito tapos bigla na wala. Ito, o nga no, humina yung volume niya eh. Pero umakyat pa naman, sige. Too early to say na magpo-pullback na siya kasi pabalik nga yung yung direction ng price action natin. Okay? So nasa bullish side yung ating RSI, makita mo dito. Lahat ng RSI is nandito sa bandang taas tapos yung trend niya is pabalik. So nag-up tayo ng 5.16% and meron tayong 576K net foreign buy. Yung niya, bearish pa rin yung hindi pa rin makarecover yung MACD formation. Pero on the way siya. So siguro tamang-tamang Friday. Retest dito sa 15.14. Ayan. Wala man tayong negative news sa kanya. Okay. So next si dito, ayan. Ilang araw na trending si dito natin. So balikan natin. Okay. Piso. Piso ba yung pinakamababa? Piso, no? 1.07. Pero bakit Dow G na naman? Kala ko okay na to kanina. Nag-Dow G pala yung yung kandila natin sa kanya. So, nahirapan pa rin siya. So, bukas, the moment of truth, kung negative sign ba yung Dow G na yan. Kasi may ugali siya, oh. After ng mga Dow G, Dow G, meron siyang mga pullback. So, hopefully bukas, iba yung story natin sa kanya. So, on the way siya kasi na nasa bear side pa rin. On the way siya para mag-recover yung RSI. So, hopefully, ma-break natin to. And then, mag-close tayo ng green candle naman sa kanya. Kasi malakas yung niya, yung traded volume niya ngayon eh. Ito yung napansin ko nung umaga, di ba? Ayaw ko na kita niyo to. Nag-up siya, malakas 52.04 million. Pero yun nga, medyo mahina pa nga yung mga indicators na sa kanya. Nag-start pa lang yung kanya recovery and then bad sign na naman yung yung candle natin. Kala ko lalaro itong si itong si dito natin. Okay, anyway. So bukas magde-decide, medyo bearish ng konti kasi yung trend natin sa kanya, although nakalampas naman sa MA20, Doji kasi. So bukas, hopefully siya, magstay dito sa 1.2 na galawan para mas inclined tayo na at least kahit pa paano, babalik siya dito sa malapit sa MA 100. Okay? So yun lang yung analysis natin. Next, PhilWeb. So may dalawang balita tayo sa kanya. So kaya pala medyo pero good news yung yung although pasugalan to syempre bad news. So mga walang control sa sugal. So bad news siya. Pero sa business good news yun kasi GCash pinakamalaki na Mantakin mo no, GCash available na yung mga online na ganito no, online pasugalan. Kaya pag naumpisahan mo, ingat ka na lang kasi minsan nakaka-addict din 'tong mga games, di ba? Si Scatter ba gumagamit ba yun ng ng GCash and ewan ko, parang may usapan na ibaban yata yung scatter. Ayan. So anyway, nasa recovery side siya. So tingnan natin kung makabalik siya dito sa 2.6, no? 2.6. Pero base lang sa chart, kung chart lang. Ayan, wala akong PhilWeb. Kung base sa chart lang, maganda yung pinapakita niya. Although, yung una ko tingin dito last time, kaya hindi ako nakasabay dito is yung earnings niya medyo pangit talaga. Pero anyway, so finders keepers na kung sino yung mga naka-timing kay web is congrats na po. Kasi malaki na rin yan, no? Kung susukatin natin dito sa average line. So 20, halos 20% na yung binalik ng price action niya. Okay? So good sign, no? Mga breakout lahat to. Breakout, pabalik siya, bullish, 'di ba? Lahat ng indicator. Okay? Next, plus unless may negative news na lalabas. Okay, yung alaga natin, hindi ko na makita yung 200%. Nasa 160 na lang yata yung yung 160% kasi 'di ba umabot tayo ng 200% last time sa kanya. Okay. So anyway, hopefully recovery.
Kasi second day na nakita ko na may net foreign buy 46.9 million. So yung executives lumabas na 2.28%, 56 pesos C plus natin. Ayan, tapos may namimintong bad news, di ba? Yung ililimit yung mga online games sa GCash. Ayan. So, sa Maya platform ba yan? Okay, so nasa bear side yung yung MACD, and then kaka-start pa lang ang recovery ng RSI level natin. Okay, so mukhang Thursday, Friday din yung decision natin kung babalik tayo dito sa trend. Ayan. Mas incline ako na sabihin na reversal na siya or continuation na tayo kapag kasi MA20 yung yung pinaka-average niya dito. Dito halos malapit din sa MA20. Ayan. Kailangan bumalik tayo sa MA20 para maibalik natin yung momentum. Okay pa. So yun lang. GGS. Okay. So hopefully reversal na. Tagal din ng pullback. Yung pullback niya balik sa balik sa support level. Tingnan natin kung higher low pa. Consider ba natin as higher low? Kasi meron siya dito. Low. Ito isang low. Tapos ito yung isang low. Ewan ko ha. Ganyan ba? Pwede natin tingnan. Pwede rin naman, no? Higher low. Kung medyo bullish ka kay GGS natin. So, resistance currently is MA20. Pero kung ma-break natin yan is around dito sa 20.3. Okay po. So, hopefully makabalik. Pa-reverse. RSI 50 na, no? Pa-reverse yung RSI and pa-reverse din yung direction ng MACD formation. Okay? So hopefully, kasi may konting net foreign buy na 3.27 million. Okay? Next, Ionix. Tagal natin hindi na pag-usapan to. Simulan nagkaroon siya ng breakdown ng price action after mamigay ng laking 12% na dividends. So ang best case scenario, fill the gap Thursday and Friday. So nag-close is 5.95%. Wala siya masyadong foreigners. So kung papansinin to ng mga traders, pwede. Pwede, no? Pwede. Kasi may ugali siya na ito yung mga, niya, yung mga galawan niya sinasagad niya sa 30% na. Ewan ko lang dito sa next na stage niya. Okay? Pero kung meron man, kahit piso, no? Okay na. Tiba-tiba na kay Ionix natin. Okay. So, good sign, good sign. Medyo bearish yung candle tapos biglang binalikan yung price action natin. Kung gusto mo ng guide is ito, ascending triangle na si Ionix natin. Okay? So, yun na lang muna. Medyo uneventful pa rin yung mga big caps. Di ba? Wala tayong masyadong trend sa big caps. Up, down lang. Maliban lang dito siguro kay URC. The rest is sideways lang din. Kasi nagre-reflect. Sideways lang din yung nandito. Yung pinaka 30 best companies natin sa Philippine markets. Okay? So, hopefully, good sign yung galaw natin bukas. Kailang wala yung net foreign buy pa. Okay po, so yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.